para magawa yung mga bagay na dapat mong gawin. Amen ba? Hallelujah! Sige po, awitin natin. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, Diyos magpakailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, mahugad siyang kublihan ko, Diyos So one more time. Ikaw lang. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, o Diyos magpakain. Parang wala kayong lakas. Ikaw ang siyang sandigan ko. Saba, gusto ko yung may kalakasan na nanggagaling sa Panginoon. Saba. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, o Diyos magpakailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, buogat siyang kublihan ko, Diyos magpakailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mong walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Amen! Hallelujah! Muli po, ating ideklara to. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, Diyos magpakailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, buogat siyang kublihan ko, Diyos magpakailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mong walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw lamang, ikaw lang kailangan, pag-ibig mong walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Come on, church. Yes, hallelujah! Amen! Yes, Lord. Oh, ikaw Yes, lamang. oh God. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang Ikaw lahat lamang. sa akin. Ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Yes, Lord! Ikaw lamang sa akin, O Diyos. Siya karabakabra. Oh, ikaw lamang Kailangan, pag-ibig mo walang hanggan, sapat ang iyong biyaya. yaya sa bawat sandali. O ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang Kailangan, pag-ibig mo walang Yes, continue. iyong Continue to declare this. biyaya sa bawat Yes, Lord. sandali. Kahit kailan, ikaw lamang. Ang kailangan, yes Lord, Riyabayala bro, Sikiyalama, Iyong biyaya sa bawat sandali. minsan pa, ikaw lamang, ikaw Lamang ang kailangan, pag-ibig oh walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. minsan pa, ikaw lamang, ikaw lamang ang Kailangan, pag-ibig mo walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Oh, let's sing in the Spirit. Ribababaso.
Ria la baba, riba baso. Sia Oh, ya la baba kator, ya la baba la baba 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 ya do. Sikayan Neriande. Sia la baba baba. Shando ya baba yebe. Sia la bando. Reb ya la baba ya do. Ya da. Sigi ya la baba mande ya la ya ya. Sia la bo. Ya la bro ya la bre ya va. Oro bolo biria. Sia la ba bro. Oro oro ya la. Sia la ba ya va. Iria la ba bo. Shaba. Sia la brava bo. Sia la brava bo. Ya la brava. Sia la bro. Sia la brava bo. Come up higher, says the Lord. Come up higher, higher, Sia higher. la bro. Sia la maca ya 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 la babo ya ro ya raba madalla sia lo ya brava boya. Yes, yes Lord. Sia capria. Oh, yes, oh God. Sakaria Maya. Yeah, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Tataas Susikay dakilain, magpakailanman. nararapat Ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus ika'y nakilala Dahil mapakailanman kailanman sa papuri luwalhati at pagsamba siya la brava yaro. Siya kaya la bria la bria ya la bria. La bria la bria bro yaro. Siya la bro. taas ang ngalan Sikiro. bawat labi ay magpupuri Shikaria babo yoya. Sakabria bro. Ilikha ang lumuluhod Sa'yo itataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakila ka. Ang iyong lukhay ay luluhod sa'yo. itataas ang ngalan mo. Yes,
Sikiarababaya. Sikioro. Iradabro, yabro, yareba. Siarobobobo, yobo, 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 yarabagaraba, yaba, boroborobo. Surobobalabaka. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street. Let's proclaim the name of Jesus. Jesus in the dark. We prophesy. We are the people of God, the soldier, the army. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Jesus. Let every Jericho wall destroyed, fall down. Shout! Shout Jesus from the mountain. Yeah! Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Oh God, Jesus for my family. I speak your holy name. Jesus. Hallelujah. Your name is power. Your name is power. Yes, oh God. Your name is healing. Your name is life. Your name is life. Break every stronghold, oh God. Rapakata rabababaka. Break every stronghold. Yes, God. To the shadow, burn light of fire. Shout, shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Oh, Jesus in the darkness over every area. Oh, prophesy. Jesus for my family. I speak your holy name. Jesus. Oh, we worship you. Oh, shout it. Shout it. Oh, God. Shout Jesus from the mountain. Let every wall destroy. Every stronghold of the over. We prophesy your name. Yes, God. Jesus for my family. I speak your holy name. Jesus. Oh, we declare your name is power. Oh, your name is power. Your name is. We receive the healing in our body. Oh, we thank you for healing. Oh, yes, God. Oh, Rabba. Oh, Ra. Your name. Break every stronghold. Shine to the shadow. Burn light of fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Uriaba, Seriaba, Uriaba. Break every strong. Sikiarababoko. The shadow. The light of fire. Your name is above every name. Hallelujah, Lord. For your name is the highest. Your name is the greatest. Your name, yes, God, stands above them all. Every knee will bow and every tongue confess above all thrones
dominion. We declare our position with you, seated in the heavenly places. Your name stands above them all. Sing it again. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Above all throne, and position, all power and position. Hallelujah. Your name stands above them all, and the angels cry. Holy, all creations cry. We cry holy, holy, and you are lifted high. Holy, holy forever, holy forever. See la braca, oh yes, hear your people say, holy, and to the King of Kings we cry, holy, and you will always be holy. Sing it again. Holy forever. And the angels cry. And the angels cry. Holy, yes, God. All creations cry. We cry. Holy, and you are lifted high. Holy, holy forever. Let us sing it softly now. And the angels cry. Masakatoro. Mandaleha sakata. All creations cry. We worship you. We bless your name tonight. You are lifted. Oh, you inhabit the praises of your people. We worship you, holy Forever. Uria Bramadale. Hear your people sing. Yes, Lord. Yes, God. To the King of Kings. Holy, and you will always be holy, holy forever. Father, we welcome your presence, the Holy Spirit, the governor of the kingdom, the one who leads us into all God's reality. He leads us into all those things that God prepared for us. He was the one who revealed and equipped us so that we may walk into the destiny that you have prepared for us. We thank you for the teaching, the guidance of the Holy Spirit. We worship you. We give you praise. Continue to flow through us in revelation. We welcome the spirit of revelation, spirit of wisdom, spirit of faith to be expressed tonight. That we may continue, Lord, to be changed from glory to glory. Oh, hallelujah. Thank you, Lord, for expected, expected an encounter, oh God. We expect encounter every night, every time we come to you. Thank you for bringing expectation in our heart, excitement in our heart to meet the King of Kings and the Lord of Lords, the Captain of the host, the Almighty God. Oh, hallelujah. We worship you. We bless you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God.
Praise God. You may sit down. Thank you, Jesus. Magandang gabi sa lahat. How many here are excited with the Holy Spirit? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sige po, umupo na po tayo habang thank you, Lord. Okay. Sabi mo sa iyong katabi, are you ready? Meron po tayong kapatiran galing sa Pangasinan. They have arrived afternoon, ang mga alas 4 ba? Alas 5. Mga alas 4, no? So, meron lang po silang hinatid, but they drop by and visit Mami A, and they are also part of our network, part ng ating pong laban. They stand with us sa mga panalangin. Okay, nandito po sila Brother Boy at si Gerald. Palakpakan natin ang mga kapatid natin na ito. You're very much welcome. Praise the Lord. Hallelujah. Ito pong year 2026 ay masyadong malalim ang hinihinging spiritual engagement. Ang dinidemand po sa atin ay hindi po yung casual na pakikipagbaka. Kasi para po tayong, alam niyo po, para po tayong nasa edge, nasa threshold. Para po tayong, isa sa mga taon na mga nagdaan, yung 2026, para siyang nasa ceiling pack. Parang nandun tayo sa ganong klaseng posisyon, nasa threshold ng isang malaking shiftings na nangyayari ngayon, na yung pong mga nagsisik kay Lord ay mararamdaman nila na kakaiba ang taon na ito. Hallelujah. So even po yung the way we fight, hindi na po ito yung parang ignorante ka sa laban. Kung hindi kayong lalaban na para bang hindi ka handa or wala kang kaalam-alam. Hindi ito yun. So, we need to be what? Accurate, and we need to be precise. Hallelujah. Amen? Sabi mo, mag-focus ka na. Meron pa bang tao sa labas? Wala na. So I want to start this word. Kailangan nakapokus lahat. Yung mga nandyan sa pantry, pumunta na kayo rito at sino pa bang nasa labas? Wala na? Hallelujah. So gusto ko makafocus kayo sapagkat napaka-importante mo nitong gabing ito na babaguhin yung ating mindset concerning yung lalim po ng pakikipagbaka sa prayer. Alam niyo si Lord, nangako ng promised land, correct? Kung ikaw pangangakuan ng promised land, tatanggapin mo ba? Ang tanong, matatanggap mo ba yung promised land? Lema, pinangakuan ka ng promised land, kaya mong tanggapin? Hello? Isipin po ninyo nung ipinangako yung promised land sa Israelites, 2 lang ang nakapasok. Sa dami nila, bakit 2 lang nakapasok? Bakit? Kasi yung promised land ay merong higante. Para bang para bang, ba't tayo dinala ng Diyos dito sa promised land? Meron namang higante. Ba't naglagay pa siya ng higante? Actually, hindi sila naglagay ng higante. Di ba? Hindi, ang hinanda niya, promised land. Hindi higante. Kaya lang, ang focus mo, nasa higante.
So may problema doon sa focus mo. Yung dalawa may focus. Sabi niya, ang ganda ng produkto ng Promised Land. Ang lalaking ubas, oh. Di ba? Yun yung diin ng dalawa, si Caleb at si Joshua. Correct? Kaya excited silang lumaban doon sa mga higante. Now, makinig po kayo. May pinangako. Sabi mo sa iyong katabi, may pinangako. Merong ni-release. Pero kailangan mong labanan. Sabi mo sa iyong katabi, tayuan mo at ipaglaban. Binigyan ka ng Promised Land. Sa'yo yan. Matatanggap mo yan sa pakikipagbaka. Sapagkat ayaw, makinig kayo, ang kaaway ay hindi basta-basta i-release ng walang laban. Hello? Anyan ba kaya? Hindi porket pinangakuan ka, na-possess mo na. Magkaiba yung pinangako, magkaiba yung ipopossess. Sabi na pa, possess the land. Meron akong pangako sa inyo. I will go before you, I will drive out the enemies before you. Naintindihan nila Joshua at Caleb yun. Mangunguna si Lord. Pero pansinin po ninyo, merong nakapagbulong sa maraming tao na higante yung kalaban nila, tapos ang tingin nila sa sarili nila, grasshopper. Kaya pag ang tingin mo sa sarili mo grasshopper, sasabihin sa iyo ng kaaway, Amen. Manatili kang ganyan sa pananaw mo. Ngayon sabi ng mga tao, ang tingin namin sa aming sarili grasshopper at yun din ang tingin nila sa amin. Tawa niya? Kailangan mag-iba ang iyong pananaw. Hello? Kung si Lord ay kasama mo kahit maliit ka, you are majority. When God is with you, kahit mag-isa ka lang, majority ka. So, makikita natin dito sa laban, we must take by force. Everybody say, we must take by force. Na basahin natin yung sinabi prito. Bakit ito naisulat sa Amplified Version? Sabi niya, from the days of John the Baptist. Kasi dito inintroduce yung kingdom of God. Dito inintroduce yung kingdom of God, yung teaching about kingdom. Repent for the kingdom of God is near. Pagdating ni Jesus, sabi niya, repent for the kingdom of God is here. So kaya nagsimula na from the days of John the Baptist until the present time. Ngayong panahon, 2026. Anong meron? Sabi niya, the kingdom of heaven has endured violent assault. Merong labanan, merong assault na nangyayari. And the violent man sees it by force. Everybody say, seize it by force. Ano ibig sabihin nun? Kinukuha mo ng puwersahan. Hello? Sabi mo sa iyong katabi, kunin mo ng puwersahan. Dahil ito ay sa'yo. Are you here? So, ano sabi nito? The violent man sees it by force as a precious prize, a share in the heavenly kingdom. Everybody say, share. Alam niyo ibig sabihin nun? Yung bang meron kang contribution sa kingdom. Meron kang share. Alam mo ba yung share mo? Alam mo ba gaano ka lalim, gaano ka sacrificial ang iyong contribution to advance the kingdom? Ano sinabi dito? They take it by force as a precious prize. Ibig sabihin yung kanilang mga spiritual na posisyon, hindi nila gini-give up. Nandun sila sa kanilang post. Hindi nag-backslide si John the Baptist, hindi tumalikod si Lord. They stay on their spiritual position kahit duguan na sila, nandun pa rin sila. Are you here? Iniwan ng mga disipulo, nakatayo pa rin si Lord. Nakapokus pa rin siya sa pinagagawa.
Hinudas ni Judas, dininay ni Peter, iniwan, mag-isa na lang si Lord hanggang sa nakapasok si John. Pero, pansinin ninyo nangyari. Ang lupit nung mga pangyayaring ganon, and yet he's still standing. Hallelujah. Si John the Baptist, inoper yung kanyang ulo. Silver platter. Hindi siya gumibap. Kahit napugutan ng ulo, lumalaban siya. Hello? Hindi siya gumibab, hindi niya iniwan yung kanyang spiritual post just to advance the kingdom. Ang shiner niya yung kanyang leeg, yung kanyang ulo. Si Jesus, ang shiner niya kasama dugo. Binuhos. Ibinigay yung likod, ibinigay yung ulo, binigay yung kamay, yung paa, yung tagiliran, yung likod. Lahat binigay. Just only to advance the kingdom. He know his share. Ngayon, ano yung share mo? Ano ang sacrificial share mo to advance the kingdom? May quality ba yung ino-offer mo kay Lord? Sa oras, do you give God quality time? O binibigyan mo siya ng tira-tira? Hello? So the violent take it what? And the heavenly kingdom is sought with most ardent zeal. With what? Intense exertion. Everybody say intense exertion. Sabihin po natin lahat, intense. Sabihin po natin lahat, intense. Kung naalala nyo si Jesus Christ, bago siya pumasok sa crucifixion, he was praying in Garden of Gethsemane and his prayer was intense to the point na yung kanyang pawis ay hindi na po puti. Dugo na. At ang sabi ng Bible, he prayed in agony. Doon kinuha yung salitang wrestling. Agony. Agonizing prayer. Just only what? Na maka-cross over sa kanyang destiny at masave tayo. Hello? Si Lord na yun, ha? Pwede naman niya sabihin, Lord ako, wala nang laban. Kayo mga demonyo, malis na kayo. Huwag niyo akong pahirapan. Huwag niyo. Pwede niya sabihin yun eh. Siya yung Lord eh. Pero bakit sumuong siya? Hello? Kita ko ninyo, Lord na siya, nagpakita pa siya ng isang example sa prayer. Na meron tayong dapat matutunan sa spiritual na posisyon upang tayo ay ma-realign sa inihanda ng Diyos. Hello? Kung gusto natin yung lahat ng mga inihanda ng Diyos ay mag-manifest sa ating panahon, we must sought it with ardent zeal and with intense exertion. Bagamat tinapos na ni Lord yung laban 2,000 years ago, pero sa ating panahon, tayo naman yung lumalaban. Are you here? Pero yung laban natin, hindi tayo lumalaban para manalo. Lumalaban tayo sa posisyon ng pagkapanalo. Kasi nanalo na si Lord. Ang kailangan mo lang is lumaban from the perspective of victory. Mas magandang posisyon natin. Bakit? Meron na tayong dugo. We have already a weapon, and that is the weapon of the blood. Sinigurado niya na yung susunod na generation ay mas matitindi pa ang kanilang mga victory because Jesus is already resurrected from the dead. At ang sabi niya, you got to be what? Joyful. Bakit? I will go to my Father.
Magiging mediator mo ko, magiging intercessor mo ko. Why? I will help you pray in the realm of the Spirit. The Lord ever liveth to make intercession for the saints. Hallelujah. So we need to what? We need to take our spiritual guard, our spiritual post, our spiritual authority. So paano tayong lalaban? You cannot govern until you come into that position of intimacy or communion. Ever say communion? Ever say intimacy? So, yung communion will turn into governing. Kasi ang pundasyon ng authority ay intimacy. Hallelujah. Ibig sabihin, kumikilos ka sa gobyerno, sa authority ng Panginoon dahil meron kang relasyon sa Kanya. So it's based on relationship. Are you here? Kaya ang unang-unang ginagawa ng kaaway para mawalan ka ng authority, he wants your relationship manlamig kay Lord. Masira. At yun yung unang ginawa ni Satanas doon sa unang Adan. Nagkasala sila hanggang sa nasira yung relationship nila sa Panginoon. Sin destroy relationship. Sin hurt God. Sin hurts one another. Are you here? So that's the reason why kailangan nating lagyan o tignan yung ating mga posisyon na ito. Amen. Sabi mo sa iyong katabi, huwag kang magre-relax basta-basta. Alam mo, minsan, hindi natin makita yung isang angle na lagi kang nakabantay. Sabi ng Panginoon, always on guard, always vigilant. Ano yung sinabi doon sa Peter? Sabi niya, the enemy is like what? A roaring lion. At ang sinabi, he is seeking someone to devour. Naghahanap siya ng masisila. Naghahanap siya ng mga hindi nakapwesto, hindi nakahanda. Kaya sabi mo sa iyong katabi, huwag mong i-relax ang iyong spiritual guard. Praise God. Amen. So let's go. Tingnan po natin ito. When Jesus spoke about the kingdom suffering violence, He was not describing chaos or endorsing aggression. He was unveiling a structure. He was explaining that the kingdom of God does not operate in neutral environment. Meaning to say, nothing that comes from heaven travel through empty space. Ibig sabihin, kapag ka ang Diyos nagsalita, may ipinadala papunta sa earth, in between that, hindi po empty space yun. Nandoon yung principality, power, rulers. Hello? Naalala niyo kay Daniel? Sabi ng Panginoon, alam mo Daniel, nung unang araw ka pa lang nga nag-pray, sinagot na kita. Pero yung pag-release noon, ibig ba sabihin noon, nakarating ka agad doon? Kay Daniel, bakit umabot ng 3 weeks? Umabot ng 21 days bago nakarating. Kasi yung between heaven tsaka earth, ay merong second heaven na kung saan may nag-aabang doon. It's not an empty space. Ini-inhabit ito ng hierarchy, ng powers, ng rulers. Kaya yung kanta natin, di ba? Your name is the highest, above all name, above all thrones, powers and dominions and positions. Kaya hindi lang kanta yon. Yung kanta na yon, nire-reveal na mas mataas ang pangalan ng Panginoon sa lahat ng principalities of the air, powers, rulers, every name that is named will bow down in the name of Jesus. Every knee will bow and every tongue confess that Jesus is Lord to the glory of our Father. So makikita, walang neutral ground. Merong ipinakita ang Ephesians 6 na structure. Powers, rulers. We're not fighting against what? Flesh and blood. Imagine mo, yung paghahadlang ng kaaway kay Jesus, bago siya makapasok as a Savior at mamatay successfully sa krus,
Kay Peter pa lang, sinabihan na siya, hindi ka mamamatay, Lord, over my dead body. Na-discern ka agad ni Jesus Christ yun. Get behind me, Satan. Stumbling block ka sa destiny ko. Ba't ayaw mo akong mamatay? Alam niya. Bibigay ko sa iyo buong mundo, huwag ka nang pumunta sa cross. Ang daming hadlang. Hello? Pero hindi tinanggap ni Jesus ang alok ni Satanas. He go through it. Kapoko siya. Pinoprophesy pa niya araw-araw yun. Nire-remind niya kanya sarili. The Son of Man will be given sa Gentiles. Bubugbugin siya ng mga elders, ng mga Sanhedrin. Diba? But after 3 days, He will rise again. Nire-remind niya yung sarili niya ng kanyang destiny. Pinoprophesy niya yung kanyang kamatayan. Pagkatapos merong magsasalita through Peter, hindi siya mamamatay. Kaninong boses yun? Maliwanag, nakisatanas yun. Hindi yung boses ni Peter, kaya nga in-address niya, get behind me, Satan. Hindi niya sinabing, get behind me, Peter. Kasi sa realm ng spirit, on the other side, sa realm ng spirit, ganun siya kagising. Gising siya spiritually, hindi siya tulog. Si Peter, ang ganda-ganda ng mga suggestion niya, pero tulog. Hindi ka mamamatay, Lord. Hindi niya pinakikinggan. Buti pa si Mary, nagbuhos ng pabango. Bakit? Si Mary gising. Bakit? Anong sinabi ni Lord? Binuhusan niya ako ng pabango para sa aking kamatayan. Bakit na-perceive ni Mary yun? Pero yung mga apostle niya hindi na-perceive, yung mga disciple niya hindi. Si Mary naka-perceive. Dahil attentive si Mary sa mga lumalabas sa bibig ni Lord. Hello? We wrestle not against flesh and blood. Tingnan yung hierarchy. May principalities. Ito yung arkas. Ito yung kinalaban nung anghel na pinadala nung unang araw kay Daniel. Meron pang kasunod. Powers, mas mababa, rulers, darkness, rulers of darkness of this, and against spiritual hosts of heavenly wickedness. In heavenly, yun yung second heaven. Merong nakaabang. At anong purpose nila? Ba't nag-aabang sila sa Diyos? To hinder, to oppose, to fight it, na wag mangyari. Yung dineclare at sinabi, ni-release ng heaven. Hello? Ayan ba kayo? So dapat tuloy-tuloy yung posture mo, tuloy-tuloy yung position mo. Hanggang sa yung posture dapat natin, parang yung church, naalala nyo napugutan ng ulo si James? Ang tindi nung intensity ng prayer nila. The church pray fervently. Hindi nila alam sa sobrang tindi ng kanilang intense prayer, nabuksan na ang langit, na-activate ang anghel, nagpadala ng anghel si Lord saan? Sa preso, kay Peter. Naglaglagan ng mga chains ni Peter, nabuksan automatically ang mga pinto. Tapos si Peter naglalakad na doon sa kalye, nagpunta sa prayer meeting, nadadatnan niya yung prayer meeting, nagpe-pray pa rin. Ganun dapat tayo. Hindi tayo tumitigil hanggat hindi kumakatok ang answer prayer sa ating. Kumakatok si Peter, hindi. Si Peter kumakatok. Hindi sila makapaniwala na si Peter. Ganun katindi yung prayer nila. Napalabas nila, na-activate ang anghel ng kanilang prayer. Supernaturally gumalaw ang Diyos. Hallelujah. Special delivery ng anghel. Sino rito? This year, I am prophesying na yung ating pinagpe-pray, kakatok sa pinto mo. Hallelujah. The provision will locate you. The blessing will locate you. Kindness of God will locate you. Restoration will locate you. Hallelujah. Dati ikaw yung kumakatok sa pintuan ng langit. Ngayon naman, si Lord naman ang kumakatok ng answer prayer sa'yo. This year, 2026, is a year of an answered prayer. Hallelujah.
Dapat nag-amen ka. Dapat alam mo paano mag-respond. Dapat nag-agree ka rito. Tandaan mo, si Mary hindi nabuntis hanggat hindi siya nagsasabing amen. Nabuntis lang si Mary nung sinabi niyang, so be it unto me according to your word. Nagkaroon ng form si Christ sa loob. Your spirit is a spiritual womb that God is planting. Hallelujah. Pag hindi mo alam yan, at hindi mo alam mag-respond, instead na ikaw ay nataniman, ikaw ay nanakawan ng kaaway. Kaya ika-capture mo yan. Amen! Akin yan. Akin yan in the name of Jesus. Amen! Hallelujah. Let's go sa ating slide. So, everything that proceeds from God moves through contested territory. Alam niyo, hindi basta-basta aalis ang mga higante sa promised land. Lalaban yan. Yung mga squatter, hindi nga kanila yung lumalaban eh. Squatter yun. Ang lapit nila, di ba? Hindi naman kanila yon. According to the law, legal, illegal. Manghihingi pa yan. Bago mo ako paalisin dito, dapat meron akong relocation. Tsaka babayaran mo ako ng 20 mil. Ganun sila kalupit. Kahit na meron ka ng legal documents na yung tinitiri ka ng kanilang bahay ay illegal, squatter. Meron ng writ of demolition, meron na. Pero tapang pa rin nila. Ganyan ang kaaway. Meron nang nirelease na sentence si Lord. Meron nang nirelease na decision si Lord sa'yo. Meron nang nirelease na verdict of favor ang Panginoon sa'yo. Pero lumalaban pa rin sila. So anong kailangan mong gawin? The violent take it by force. Alam mo dapat yung tinatayuan mong authority, alam mo yung tinatayuan mong identity, alam mo yung tinatayuan mong weapon, alam mo yung tinatayuan mong salita ng Diyos. Hallelujah. Sabi rito, he had observed how divine intent meets spiritual resistance. Meron pong resistance eh. May nagre-resist. How heaven releases while hell resists. Di ba sabi ni Pablo, may nagbukas sa akin pintuan. New level, new devil. Di ba? May nagbukas sa akin opportunity. Maganda ang takbo ko rito. Pero, may oposisyon. Hello? And how, sabi niya rito, how heaven releases while hell resists. And how manifestation is not automatic even after God has spoken. Kahit na nagsalita na si Lord sa'yo, hindi automatic yung manifestation. Kaya niya sinabi, he said plainly that from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffer what? Violence. And the violent take it by force. That statement was not motivational, it was governmental. Merong gobyerno ka dapat na i-reinforce. Sabi mo sa iyong katabi, i-enforce mo ang gobyerno ng Diyos dito. Squatter sila eh. Illegal yung kanilang pagtatayo. Ang daming mga squatter na hinayaan mong tumayo sa utak mo. Naglagay sila ng mga stronghold sa utak mo, hindi mo pinapaalis. Hindi mo pinupull down. Sabi ng Corinthians 10, sabi niya, ano sinabi niya? We pull down every imagination. Lahat ng mga larawan ng kaaway na nagmo-motivate sa iyo para naging ganyan ang buhay mo. Yung tingin mo na maliit ka, yung tingin mo na wala ka mararating. Those are stronghold, those are squatters in your mind. Ang sabi ng Bible, we captive them. Hinuhuli natin sila at pinasusunod kay Kristo. That's governmental. Hello. Meron ka, sabi mo siya, may naintindihan ka. Di ba? Kasi, pag hindi mo ito naintindihan, hindi mo ma-enjoy yung prayer. Tataka ka, bakit may mga delay? Bakit merong mga, sinabi na sa akin ni Lord, pero bakit mga delay? Kasi akala mo, kung mo ni-release na yon,
Yung araw na yun, mapapunta sa'yo kagad. Hindi, may laban, may resistance. Tandaan niyo yung sinabi ng Panginoon kay Daniel, nung una ka pa lang nag-pray, yung unang araw, nag-dispatch na ako ng anghel. Pero ano sinabi ng anghel? Nireveal niya kay Daniel, alam mo Daniel, nung unang araw pa lang, hinagot ka na ni Lord. Ako yun. Kaya lang, yung principality sa Persia, hinarangan ako. Ayaw akong papuntahin sa'yo. In short, yung paraphrase ko ganito, buti na lang, hindi ka umalis sa spiritual na position mo. Hindi ka tumigil sa prayer mo. Ni-reinforce mo ng fasting. Naglagay ka ng pressure sa realm ng spirit, kaya nakarating ako rito. Hallelujah. Kaya pag nagpa-fasting po tayo, nandun tayo sa position of prayer, we put pressure in the spirit. At pag nandun yung pressure sa spirit, diretso ang laban. Ibig sabihin, maglalaban ang anghel ng Diyos at anghel ng kaaway. Patuloy silang maglalaban doon. Pero nare-reinforce sila ng ating prayer, ng ating position. Bakit? Kasi tayo yung partner ni Lord. May kumikilos sa heaven, may kumikilos sa earth. So dalawa ang laban, dalawa ang lumalaban. Nasa gitna yung kalaban natin. Hello? Ever say the Bible and take it by force? Hallelujah. Next is this. So he was teaching that revelation alone is not possession. Kung mo ba ni-reveal sa'yo na possess mo na? Lalo na kapag may ni-reveal sa'yo, sabihin mo sa iyong katabi, pag may ni-reveal sa'yo, kailangan ipaglaban mo. Tandaan nyo, when the seed was sown, sinong dumating? Nung itinanim sa talinghaga na maghahasik, nung nahasik yung word, sinong dumating? Immediately, the bird came. Anong purpose ng bird? Nakawin yung seed. Bakit? Kasi alam niya na kapag yung seed nag-ugat at lumago, ikaw ay papasok sa fulfillment, papasok ka sa harvest. Ayaw ng kaaway na makapasok ka sa fulfillment. Kaya ninanakaw niya yung seed. So hindi porket may na-reveal sa'yo, relax ka na. Hindi. Mas lalo kang, hallelujah. Mas lalo kang magbantay. Kita niyo si Jesus Christ nung siya ay lumalaki pa lang sa loob. Di ba? Naalala ninyo yon? Nagpunta yung mga wise men para sambahin si Lord. Nung malaman na naipanganak na yung hari ng mga Hudyo, anong sinabi nung Caesar at that time? Anong sinabi? Balik kayo sa akin ha, para sasamba din ako. Sinabi ng anghel, huwag na kayong bumalik doon. So, pakiramdam nung emperor, naloko siya nung wise man. Kaya kanyang ginawa, nag-utos na patayin ang male child 2 years pababa. Bakit? Bakit ganun? Ni-reveal kay Mary, kakaroon ka ng anak. Hello? Di ba ganun din nangyari kay Moses? Hello? So anong gusto niya? Anong gusto nila? Ang gusto ng kaaway ay hadlangan yung paglago nung nirelease ng langit sa'yo. Hadlangan na wag mangyari yung nirelease ng langit sa'yo. So, sabi daw, he was teaching that revelation alone is not possession. Promise alone is not arrival. Hindi porket binigyan ka ng promise, nakarating ka na. Hello? And calling alone is not inheritance. Kung mo ba tinawag ka, na-inherit mo na? Hindi. Paglalaban mo yung tinawag ka. Hindi yan automatic. Sabi mo sa katabi, hindi yan automatic. Kaya yung iba nagtatanong, Lord, nakala ko ba tinawag mo ako? Ba't ang hirap ng labang ko? Kaya ka nga tinawag, kaya ka nga may laban dahil tinawag ka eh. Yun ang ebidensya na ikaw ay tinawag. Bakit? May resistance eh. Dahil kung walang resistance sa tawag mo, hindi ka tinawag. Bakit ka papansinin ng kaaway? Wala ka naman dating.
Hindi ka threat sa kingdom of darkness. Ang merong threat sa kingdom of darkness, yung mga may tawag, yung merong mga laman, may mga anointing, may mga mandate, may mga instruction kay Lord na makakaapekto sa kaharian ng Diyos at sa mundo. So in the spirit realm, legality is not enough. Enforcement is required. Sabihin mo siya, enforcement is required. So, kailangan mong gawin yun. Katulad ni Daniel, dire-diretso pa rin yung kanyang prayer. Hindi siya nagpa-discourage na 1 linggo, wala pang answer. 3 linggo na, wala pang dumarating. Hello? And then after 21 days, saka pa lang dumating. Yun ang breakthrough. I said, yun ang breakthrough. Kapag yung unang anghel nakarating sa'yo, breakthrough yun. Hallelujah. So ano yung ating motivation para wag tumigil sa prayer at wag mag-relax? Yung hanggat hindi nagmamanifest sa physical ang nirelease ni Lord, tuloy-tuloy lang ang prayer. Tuloy-tuloy lang yung position. Tuloy-tuloy lang ang thanksgiving. Tuloy-tuloy lang ang laban. Gawin natin yung katulad ng ginawa sa Book of Acts. Hanggang sa kumakatok na si Peter sa pinto mo. Nagulat nga sila, di ba? Nagpe-pray pa sila. Pero yung answer prayer, nasa pintuan na nila. Yun ang masarap na answer prayer. Di ba? Hello? So, ano sinabi rito? This is why many believers have true words spoken over their lives, yet remain standing at the edge of fulfillment. Nandun lang sila sa dulo ng fulfillment, pero hindi na po fulfill. Pero legal yung narinig. Rema yung nakuha nila. Tama yung narinig nila kay Lord. Pero hindi sila makapasok-pasok doon. May pumipigil. Hello? Naalala niyo yung nag-pray doon sa yung midnight hours? Nagpunta sa kaibigan. Sabi niya, friend, meron akong dumating na kaibigan. Gabi na. Wala akong maibigay na tinapay. Pwede bang makahingi sa'yo ng tinapay, friend? Ang unang word na dumating sa kanya, tulog na kami. Naniniwala ka, tulog na sila? Maniniwala ka. Di yun yung sabi, di ba? Yun ang word na nakalagay doon. Tulog na kami. Pwede ka nang umuwi. Tulog na kami. Bukas na. Masyado kang nag-aabala sa amin. Tulog na kami. Nung marinig niya tulog na kami, supposed to be, dapat ang purpose nun, to discourage nyo, huwag ka na magpatuloy sa paghingi. At maraming paraan ng kaaway para huwag ka na magpatuloy. Minsan nakikita mo, nawaworsen pa nga yung pinagpe-pray mo. Para ma-discourage ka lang. Hello? Misa kabaliktaran sa nakikita mo. Hello? But you need to continue. Hindi tumigil yon. Katok pa rin siya. Hindi! Bigyan mo ako, wala akong maipakain. Bigyan mo ako. Level pa lang ng friend yun, ha? Friend pa lang yun, friend. Hanggang sa nag-iskandalo na siya, ang ingay niya hanggang sa nagising yung mga kapitbahay. Nung nagising yung mga kapitbahay, dumami yung intercessor. Oy, bigay mo na yan, magpatulog naman kayo, ikaw naman, bigay mo na yan. So, ganun yung nangyari senaryo. Nabuksan yung iba na natutulog. Nagising, may awakening. Sumama sa prayer. Alam niyo kung anong nangyari sa loob? Sabi ng Bible, dahil sa kakulitan nito at nag-iiskandalo na, hindi na ako makatulog, bibigay ko na yung tinapay. Ayan, as much as you want, kahit ilan. Diba? Tapos sabi ni Lord, tingnan niyo nangyari. Naging persistent ka. Hello? Because of that persistent prayer, wala siyang pakialam kung nabubulahaw niya na yung kapitbahay niya. Diretso pa rin siya.
Then the friend from inside wake up at ibinigay. Nakatanggap itong friend na ito ng answer prayer ng tinapay sa level lang ng friendship. Prayer is not about friendship. Prayer is about sonship. Ang sagot sa bahay, ang sagot nung nasa loob, tulog na kami ng mga anak ko. Nasaan yung anak? Sa loob. Sino yung kumakatok? Hindi anak, kaibigan lang. Kung yung kaibigan na nasa labas nakatanggap ng tinapay, anong ginagawa ng mga anak na nasa loob doon sa tinapay? Ba't hindi nila makain yung tinapay? Tulog. Tulog. Pero yung nasa labas, kumakatok. Pe-pray. Hallelujah. So, they received the word, but they never applied pressure. Yung ginawa ni Daniel, naka-receive siya ng vision. Hindi niya maintindihan, Lord, paano ma-unlock to? Ano ibig sabihin ng vision na ito? Nag-pray siya. Correct? Naglagay siya ng pressure sa realm ng spirit. Nag-fasting siya 21 days. Gusto nating ma-pressure ang kaaway? Gusto nating magkaroon ng pressure sa realm ng spirit? Sino ito gusto? Let's apply fasting kahit 1 o 2 meal. Total, wala na pong katapusan tong prayer na to hanggang sa dumating na si Lord to. Tanggalin na po ninyo na may katapusan tong prayer na to. Tanggalin nyo na sa utak ninyo. Lifestyle na to. Sabi mo sa yung katabi, hoy, lifestyle na to. Hindi ito yung kung kailan mo lang gustong umatin na may schedule. Hindi scheduled ang prayer. It is our lifeline. Hanggang sa makahawa tayo ng espiritual na pagkagising sa iba't ibang tao at iba't ibang lugar. Ang sabi ng Panginoon, do business till I come. Occupy till I come. Engage in the Spirit. Engage in prayer. Engage in warfare until I come. Hello? So they never applied pressure. So they heard heaven, but they did not contend through resistance. So they mistook release for what? Completion. Akala nila kompleto na. Kung mo ba nag-release si Lord, kompleto na ba? Hindi pa. Kailangan mong lumaban. Kaya sabi mo sa iyong katabi, kung may pinakita sa iyong vision, may pinakita sa iyong revelation, akala mo na-accomplish na. Hindi, lalo mong ipaglaban. Maraming pinakita si Lord ng mga vision, words, confirmation. Si Grace, merong nakita, asawa ni Boy, nakataas ang kamay sa tuktok ng bundok. Meron pang nakita na inoperahan si Mami ni Lord na parang zipper yung katawan. May inayos, na katulad doon kay Mitch. Merong inaayos na para siyang inooperahan. Tapos maraming nakakita sa vision na nagsusonglid si Mami sa harap. Maraming confirmation. Si Grant nakita rin na nagte-testify si Mami sa harap na para bang di raw siya nagkasakit. Sila Malo nakita si Mami naglalakad dito na normal na normal. So those are confirmation, those are substance in heaven, those are the verdict. Yung tapos na yon sa unseen realm. But we need to fight. We need to fight. I said we need to continue dahil yung ipinaglalaban mo ay ipinakita na. And we need that manifestation and we will continue to pray. Sabi mo sa yung katalbe, push. Ano yung push? Pray until something happen na mag-manifest sa physical realm. Amen. Si Elijah, makinig kayo. Ang sabi niya, may parating na ulan. Correct? Dumating ba kagad yung ulan? Meron siyang ginawa sa tuktok ng bundok. Nag-pray siya ng 7 beses. Haba ng prayer niya. Napagod na siguro yung servant niya kapupunta doon sa ano. Ay, patignan mo kung merong nangyayari doon sa ano. Wala pa eh. Ika-6 hanggang ika-7. Sabi niya,
Master, meron ako nakikita na cloud as a feast of a man. Sabi niya, I hear the sound of abundance. Prepare yourself. Hindi niya nakita. Yung ano nakakita eh. Sinabi lang sa kanya, oh, nakita mo, pero ako narinig ko, may sound of abundance of rain. Siya yung nag-prophecy. Alam niya na may parating na ulan. Ba't kailangan pa niyang mag-pray? Yun yung spiritual resistance na dapat nating maintindihan. So wag natin mami-misinterpret yun. Kung pinangakuan ka, makataka ka bakit may mga delay. Lord, akala ko ba sinabi mo? Kasi the Prince of Persia, merong opposition. Sabi mo sa yung katabi, wala nang tigil to. May pinaglalaban ka, may inihanda si Lord. Ipaglaban natin, inihanda ni Lord. Amen. So, they did not contend through resistance. They mistook release for what? Completion. Kung may binigay sa'yo, complete na, hindi pa. Amen. May prophecy, di ba? Makinig kayo. Anong prophecy kay Jesus sa book of Genesis? The seed, your seed, the seed of the woman will crush the head of the serpent. Tama? Nangyari ba kagad kinabukasan yon? 4,000 years ang haba noon bago dumating si Jesus. Siya yung seed of the woman na sinasabi doon sa Genesis 3:15. Pero ba't kailangan mag-suffer niya? Bakit kailangan niya mag-pray pa? Ba't kailangan niya? Akala ko ba doon sa sinabi, tinalo na. Ba't kailangan pa niyang lumaban? Bakit kailangan pa niya mag-pray? Para mangyari yung inihanda. That is alignment. Hello. Praise God. So let's go. Hallelujah. So, Daniel, sinasabi siya, Daniel understood something most believers overlook. Ano yan? When he prayed, God answered immediately. The answer was not forming, it was release. But the release did not equal arrival. Hindi porket ni-release, dumating na. Hello? Andyan ba kayo? Halimbawa, nandito ako. Magre-release ako ng pana. Correct? Ilang metro yan? Pag-release ko ba, nandun na agad? Magta-travel pa yun. Correct? Hanggang sa tumama doon sa target. So yung travel time na yon, may resistance doon sa realm ng spirit. Nag-release si Lord ng word, may principality na nag-aabang para pigilan. Sino yung pinipigilan? Yung messenger. Sino yung messenger? Anghel. Nakita ni Lord, nakita ni Jacob yung trabaho ng anghel. Ano yun? Dahil merong open heaven, nakakonect kay Jacob, nakita niya yung mga anghel ascending and descending in a speed of light. Hindi yun mabagal, mabilis yun. Psh, psh, ganun yun. Kaso may pumipigil. Kasi spiritual nga eh, ganun kabilis yun. Travel. May lumalaban. Daniel. Between heaven's decision and earth's manifestation stood powers assigned to delay movement. Ano sinabi diyan? Between heaven decision. Nagdesisyon ang langit. Saan magmamanifest? Sa earth. Pero in between that, may naka-assign para ma-delay ito. Mga principalities ito. Kaaway na nag-o-oppose. At yung realm na yon ng principality rulers, it is an operational realm where spiritual governance resists divine activity. That is where the angel was intercepted. Not because God was weak and not because Daniel was unworthy, but because every divine transactions trigger opposition when it carries weight. Bakit merong opposition? Kasi yung dala-dala mabigat.
It can create revival. It can create advancement. It can create transformation. Kaya gusto nilang i-oppose. Kaya kapag meron kang tinanggap na mandate na makaka-apekto sa kaligtasan ng maraming kaluluwa, it will be opposed. Kasi yung ibinigay sa'yo, yung parating sa'yo, ay merong bigat. Merong weight. Hallelujah. Ngayon, kung walang umu-oppose sa'yo sa buong buhay mo, ang ganda-ganda ng takbo ng buhay mo, komportable ka, it is because wala kang assignment. Yeah? Di ba? Walang ano eh. Kung sa ano, wala kang dating, hindi ka threat sa kingdom of darkness. Ha? Ngayon sabihin mo sa iyong katabi, ngayon alam mo na. Di ba? Di ba may nagtatanong pa nga, Lord, bakit ganon? Kung kailan kami naging born again, napunta sa'yo, parang gumulo yata lalo buhay namin. Hindi ho gumulo, merong nagre-resist. May ebidensya yon na meron kang tinanggap na makaka-apekto sa iyong henerasyon. Hallelujah. Amen. Now, so what sustained the movement of that answer was Daniel's posture. Ano nag-sustain doon sa movement na paparating sa answer prayer ni Daniel? Yung spiritual posture ni Daniel. Kaya sabi mo sa iyong katabi, huwag kang magre-relax. Isa yun sa deception ng kaaway. Kung mo meron nang sinabi si Lord, nag-relax ka na, okay na ako. Meron. Hindi. Mas lalo mo pang ipaglaban. Sabi mo sa katabi, mas lalo mo ipaglaban. Mas lalo tayo maging intensified. So, it aligned earth. Ine-align yung earth, sabi niya. His prayer did not inform God, it aligned earth. Alam ni Lord kung ano ipapanalangin mo. Alam ni Lord kung ano sasabihin mo. Correct? Pero nag-aantay si Lord na naka-align yung earth. Sabi mo sa yung katabi, naka-align ka ba? Sabi mo sa yung katabi, siguraduhin mo na naka-align ka. Sabi mo sa yung katabi, siguraduhin mo na naka-align ka. Sabi mo sa yung katabi, mag-persist ka. Magpatuloy ka. Alam niyo, kapag hindi tayo nagpe-persist, hindi tayo tumatayo, hindi tayo nagpapatuloy, minsan nami-miss natin yung arrival. Nade-delay layo. Minsan napupurpit pa nga eh. Alam niyo, mayroong mga ATM na antagal bago mag-release ng pera. Saksak mo yung babasahin pa. Di ba? Di ba? Pagkatapos nun, lalagay mo yung PIN mo, correct? Tapos babasahin uli yun. Yung PIN mo. Tapos na nakalagay doon, your transaction is being processed. Di ba? Sinasabi sa'yo eh, it's being processed. Wala kang patience. Tinanggal mo na yung ano mo. So what happened? Ang nangyari doon, dahil tinamad ka na, umalis ka na, yung sumunod, lumabas yung pera. Uy, pera, thank you. Para sa'yo yun eh. Kaso, hindi ka nakatiis eh. Hello? So the violent take it what? Tandaan mo yung sinabi ni Lord kay Daniel. Bakit sinulat tong kwento kay Daniel? Hindi ito sinulat para meron lang tayong mabasa na istorya. Ini-reveal talaga kung ano ang prosesong nangyayari sa unseen world. Para sabihin sa'yo na hindi ka dapat mag-relax. Na kung merong ipinakita sa'yo na isang tapos na bagay sa realm ng spirit, not necessary tapos na kagad sa physical. Hindi. Yun yung dahilan mo dapat na mas lalong mag-pray kasi meron ng verdict ang langit, mas lalo mong ipag-pray na mapabilis ito at mag-manifest sa physical realm.
Sino rito natutuwa dahil naririnig niya ang mga bagay na to? Kaya sa prayer meeting, yung iba na hindi alam ang mga ganito, hindi alam itong mga ganitong klaseng revelation, ayaw nilang pumunta sa prayer. Mas madali kasi sa Sunday service, patalon-talon lang, palapalakpak lang, pa-amen, amen lang. Pero pagdating sa prayer meeting, magdidiman yung engagement ng spirit mo. Hello? Kasi sa pag-Sunday service, alam mo yung iba mga tao, sa simba ako, makakatanggap ako. Hindi magbibigay, makakatanggap eh. Mabe-bless na naman ako. Hindi niya be-bless si Lord. Siya raw ang mabe-bless. Hello? Kaya hindi sila nagmamature. Yung araw na yon, araw ni Lord, naging araw niya. Pero ang kanta niya, this is the day that the Lord has made, we will rejoice, be glad in it. Pero hindi niya naintindihan, day ni Lord to, pero gusto niya, day niya pa rin. From Monday to Saturday, day mo na nga yan. Pagdating nung Sunday, kay Lord na yan, day mo pa rin. Hindi yata naiintindihan. So, we can see here, anong ginawa ni Daniel? Nag-fasting. His fasting did not persuade heaven, but it applied pressure in the spirit. Correct? As long as Daniel stayed position, warfare continued above him. The moment he would have stopped, the resistance would have prevailed. Makinig ko kayo. Kung tumigil si Daniel, ang laking possibility na hindi na makakarating yung anghel dito. Kaya sabi mo sa yung katabi, huwag kang titigil. Hallelujah. Meron ka na bang naiintindihan? So the violent take it by force. Hallelujah. Meron tayong gustong mangyari. Intentionally. So, the moment he would have stopped, the resistance would have prevailed. That is part many do not understand. Persistence is not emotional endurance, it is a spiritual force. Kaya pag nagpe-persist ka, may puwersa. Ito isang klaseng weapon. Sabi mo sa iyong katabi, persistent faith. Hello? Naalala niyo yung widow na humihingi ng answer prayer sa wicked judge? Di ba? Yung isa nakakuha ng tinapay sa level ng friend. Ngayon naman, kinumpare naman ni Lord yung kanyang sarili sa isang wicked judge, masamang judge. Nakakuha ng answer yung widow sa masamang judge. Tapos kinumpare niya, kita niyo yun? May nakuha mabuti yung babae na yun sa isang masamang judge. Ako, mabuting judge. Bakit tinatamad kang mag-pray? Bakit hindi ka consistent? Gawin mo yung ginawa ng babae na yun sa akin. May mapipiga ka. Eh doon nga sa wicked may napiga eh. Meron ka mapipiga sa akin. Sabi mo sa yung katabi, sana mabuksan ang mga mata mo. Yun ang dahilan kung bakit pag trinabaho mo ito, siguradong may mangyayari sa buhay mo. Merong magandang mangyayari sa buhay mo. Pag trinabaho mo ito. Hallelujah. So, Jesus later explained this same truth in one sentence. He said, the violent take it by. So, not those who feel what? Strongly. Not those who desire deeply. But those who refuse to disengage while resistance is present. Hindi ako magdi-disengage. I will continue to engage in prayer, in fasting. Why? I still feel the resistance in the spirit. Hello? Wala akong pakialam kung gaano kalalim ang desire mo. Wala akong pakialam kung gaano ka kalakas. Kung hindi ka naman naka-engage.
Malakas ka nga, pero hindi ka naman naka-engage sa laban. What's the use of your strength? So violence in the kingdom is not noise. It's insistence. It is the refusal to let delay redefine what God has already spoken. Hello. Nagsalita na ang Diyos. Ano yung nakita mo, Grad? Kita mo si Mami. Nagte-testify. Kumakanta. May kausap siya. Oh, imagine mo. May picture na. Meron ng tapos na substance galing sa langit. So hindi porket pinakita sa iyo yun, relax ka na sa prayer. Kundi yun yung dahilan kung bakit ka magpe-pray para yung picture na yun ang mag-manifest. Sino rito gustong ipaglaban yung nakita? Ituloy ang laban, ituloy ang laban. We will not relax. Kasi ang sarap pakinggan ng mga ganon eh. Ang sarap pakinggan eh. Pero the other side nung masarap pakinggan, pero hindi naman kagad bukas darating yun. Correct? We need to guard ourselves na relax, marirelax tayo. Alam nyo, yung church ng Book of Acts hindi na-relax kay Peter eh. Hindi sila na-relax eh. Ayaw na nilang matulog eh. Wala nang tigil yung prayer nila eh. Amen? So it is the refusal to let delay redefine what God has already spoken. Hello? So hindi ho tayo magpapadala sa discouragement ng delay. We will continue to pray that the Lord will speed up the manifestation ng lahat ng Kanyang sinabi at ipinangako. Hallelujah. At alam ko, marami kayong tinanggap na pangako sa salita ng Diyos concerning your life, concerning your destiny, concerning your calling, concerning finances, concerning provision. It seems na parang may mga delay. Hallelujah. Today we will declare, we will continue to prepare and pray that there will be no more delay. We will continue to bring pressure in the Spirit at magkaroon ng reinforcement ang mga anghel ng Diyos and push back darkness in our life, in our family. Hallelujah. And the destiny of this nation. Hallelujah. Thank you, Lord. Next is hallelujah. So God dwells in the third heaven, correct? Where His word is law. Earth is the realm of manifestation where that word must appear. But between the two exists a realm governed by principalities, powers, rulers of darkness. This is hierarchy. And these powers do not surrender territory because a believer is kind, patient, or hopeful. They yield when authority is exercised consistently. Hallelujah. Sabi mo sa iyong katabi, maging consistent ka. Hindi porket mabait ka, darating ni answer prayer sa'yo. Hindi doon na aantig yung mga gobyerno ng darkness. Ha? Ay, ang bait-bait nito, ibigay ko. Hindi. May laban. They yield when authority is exercised. Sabi natin tayong lahat, exercise mo authority. Kasi minsan, kapag na-discourage ka isang beses, dalawang beses, tinatamad ka ng gamitin yung authority mo. Minsan sinasabi ng utak mo, wala naman nangyayari. Hello? Hindi mo alam, may nangyayari kasi hindi mo nakikita. Pero si Daniel, na natili siyang nag-pray for 21 days, hindi siya tumigil hanggang sa naka-breakthrough yung unang anghel. Yun ang breakthrough. Amen?
So, this is why prayer is not moment, but a stance. Ano yung stance mo? Warfare is not shouting, but positioning. Faith is not optimism, but what? Alignment with heaven's verdict until earth comply. Sabi mo sa katabi, dapat naka-align ka talaga. So when a believer is spiritually underdeveloped, answer can stall, not denied, but detained. Hindi dininay. Yung answer mo, hindi ka dininay ni Lord. Pero yung anghel mo, na-detain. 21 days. Buti na lang, hindi tumigil si Daniel sa kape-pray. Hallelujah. Sinong pinadala? Ang pinadala, si Michael na, yung pinaka-matindi. Nung dumating si Michael, ayun, na-release yung unang anghel na nakarating kay Daniel. Success. Bari mo ganun kalupit, oh, yung dala-dala ng anghel, yung bigat nung explanation dun sa vision na patungkol sa destiny ng Israel. Yun yung dala-dala ng anghel. Ganito ang mangyayari sa last day, Daniel. Ito, pinaliwanag. Hello? Kaya minsan kapag mayroong bigat yung revelation na tanggap mo, na makaka-apekto sa mundo, makaka-apekto sa isang pamilya, makaka-apekto sa kaligtasan ng tao, i-resist ka ng kaaway. Ang daming beses ko dami kong oposisyon. Sa body of Christ, ang dami kong rejection. Ang daming atake, ang daming mga hindi gusto ako. Hindi naman lahat ng sinasabi ko, hindi gusto ng iba. Meron ding mga remnants na kailangan marinig yung dapat nilang marinig. Pero itong mga ganitong klaseng word, hindi lahat to kakainin ng lahat ng tao. Hindi lahat nito maiintindihan. Hello? Kaya nangyayari, pag hindi mo to naintindihan, hindi mo rin maintindihan yung mga delay, mga frustration, mga disappointment. Hindi mo rin maintindihan yun. Kasi ito yun eh. So when unbeliever is spiritually underdeveloped, answer can stall, not denied, but detained. Not canceled, but contested. This is not because God has failed. No, it's because the believer has not yet learned enforcement. Hindi mo pa natututunan yung enforcement. Hallelujah. So, that is why God does not only call His people sheep, He also calls them soldier. So ano gusto mo position? Sheep lang o soldier? Hello? He does not only give promises, He gives what? Armor. He does not only give peace, He gives what? Weapons. Because the kingdom is not accessed through admiration, it is entered through engagement. Hello? Everybody say, engage in the Spirit. Yield to the Holy Spirit. Praise God. So, ready na kayo mag-pray? Meron tayong kailangan dapat i-resolve. Hindi tayo dapat mag-relax sa ating gwardiya. The fact that God has already give us confirmation, the more na ma-power up ang ating, the more na ma-boost ang ating spiritual na laban. Mas lalo tayong maging excited, mas lalo nating ipag-pray. Pero hindi prayer na para bang nagsisimula ka. Ito yung prayer na ng victory. It is a prayer of thanksgiving. It is a prayer of faith. It is a prayer of appreciation sa Panginoon dahil nagsalita na po ang Diyos natin. Amen? Praise God. So, when Scripture say, God has made you an iron pillar, ano ibig sabihin nun? It means you are designed to absorb pressure without bending.
To remain standing when resistance pushes back. To hold posture when nothing appears to be moving. Because movement is not always visible in the natural while war is raging in the unseen. Maaring nakaupo ka physically ngayon dyan, pero merong nangyayaring battle in the realm of the Spirit. Physically, kala mo walang nangyayari, pero ang lupit na ng labanan sa realm ng Spirit. Pinagmamasdan din tayo ng mga kaaway. Tinitignan din nila kung anong klaseng momentum na meron tayo. Tinitignan nila yung level ng ating joy sa nadidiscover natin. Tinitignan nila yan. At pag nakita nila na mubibilis na ang momentum natin, hindi na maganda ang pakiramdam nila. Alam nila makakakuha tayo ng panibagong territory. Hello? Alam nila na mabubuksan ang panibagong pinto. Alam nila na makakatanggap tayo ng panibagong manifestation. Alam nila na tayo ay mapopromote. Kaya ayaw nilang mangyari yan. So mas lalo tayong lumaban. Hallelujah. Until we understand, let your kingdom come, let your will be done on earth. Amen. Hallelujah. So there are moments when heaven is waiting on earth to stay in what? Alignment. Not to cry louder, but to remain longer. Sabi mo sa iyong katabi, longer. Not to panic, but to persist. Because once authority is sustained long enough, resistance fractures. Magkakrak yung defense ng kaaway. Hello? Naalala niyo kung paano sumabog yung walls of Jericho? Ha? Magmamarcha sila. Isang araw, kada isang araw. Correct? Walang ingay. Pagdating na ikapitong araw, 7 beses. Ang laki-laki nun. Syudad na yun. Inubos yung lakas nila. Pagkatapos ng 7, biro mo pagod na, hingal ka na. Wala namang katapusan to. Pagdating ng ikapitong, hingal ka na. O ngayon, sumigaw. Paano ka pa makakasigaw? Kaya yung sigaw na yun, it's not a normal shout. It is the shout of God through them when the energy of man end. Then the shout of God, it's called the shout of God. Wasak yung wall. Hello? Ano sabi na? So, delay breaks the passage open. So the more we pray, yung delay nawawasak hanggang sa nagkakaroon ng opening, conquer the city. Go for the spoil. And that was held back is released suddenly. Katulad ni Peter. Pinalaya si Peter dahil hindi tumigil mag-pray ang kanyang church. The Bible said the church pray earnestly. So this is why the kingdom respond to force, not fleshly force, but spiritual enforcement. You are not fighting for victory because Christ already secured it. You are enforcing victory because opposition does not retreat unless confronted. And when a believer understands this, they stop asking why it is hard and start standing until it yields. Hello? Sabi mo lang sa katabi, wag lang tayong titigil. Imagine mo yung Book of Acts, walang tigil, they gather daily. Hanggang sa hindi na makayanan ng building yung kanilang pinag-gather, laging may lindol. Dalawa lang ang nagkantahan doon sa jail. Dalawa lang, si Paul at si Silas lang ang nagkantahan. Lumindol. Ganon ka-powerful ang spiritual weapon natin. Nag-give-way yung temporary things, gumi-give way. Para bang nag-give way yung natural, naapektuhan yung natural realm. Hallelujah.
Saan ka makakita? Nagwo-worship lang, biglang naglalaglagan yung mga chain. Sinong nagtanggal nun? Naalala nyo, nag-worship tayo? Naalala mo yun, yung pinaramdam sa atin yung bigat? Glory yun. Damo, makinig kayo. Imagine mo, araw-araw ganun ang pakiramdam mo. Baka di ka na makalakad dito. Sabi ko nga sa inyo, doon sa Iligan ang nangyari, 2 weeks lang yun na dire-diretso, dinalaw ng bumbero eh. Pero may nakita dito na dadalawin tayo. Hindi yun ang ating goal. Ang ating goal is nakapokus tayo sa ating spiritual function as a priest in the house. Hallelujah. Praise God. So, the kingdom does not bow to urgency. It responds to authority. And authority is proven through endurance. Bakit napuprove ang authority mo? Kasi hindi ka gumibap. You took the stand. Tumayo ka hanggang dulo. Si Jesus, hanggang sa huling patak ng kanyang dugo, hindi siya gumibap. Ang sabi niya lang sa krus, nung natapos na ang laban, sabi niya, it is finished. Hindi niya sinabing, I am finished. Ang sabi niya, it is finished. Sinong natapos? Ang kaaway. Ang tapos. Tapos na ang laban. Nanalo na ang ating Panginoon. From that foundation, which is the cross, hallelujah, hindi tayo po pwedeng mag-relax. We keep our spiritual guard strong. Amen? We keep on declaring. So, it is written, we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, rulers, powers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. So, yang mga hierarchy ng gobyerno ng darkness na yan ay ipupush back ng gobyerno ng kingdom of God. At tayo ang kapartner ni Lord diyan. That's why when we pray, we are partnering with God sa trabaho. Kaya alam mo dapat ang iyong royal position na nakaupo ka sa heavenly places with Christ, ruling, declaring, decreeing. Pinipermit natin na yung mga nandun sa langit ay magmanifest sa lupa so that we will pray, your kingdom come, your will be done. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Now, I want us to really come into worship. At hayaan natin na iposisyon tayo ng Holy Spirit in a certain level. Na bigyan tayo ng grace to endure, to persevere, to stand in our authority, to keep us focused hanggang sa dumating ang Panginoon. We will not allow lukewarmness ma-penetrate tayo. We will not allow na ma-defocus tayo, ma-distract tayo sa pinagagawa ng Panginoon sa ating pong buhay. Amen? I want you to pray right now. I want you to come forward. Let us gather here closer. Hallelujah. Let us gather here closer. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Come closer.